Happy Sunday, crayons! Kamusta naman kayong lahat? It's a new day again to praise and worship our Lord. By the way, my name is Ate Ishi and I welcome you all to the People of Grace Kids Church. Handa na ba kayong lahat magpuri at sumayaw para sa ating Panginoon? Get ready for listening and learning from the Word of God. I am ready. And if you are ready, may I ask everyone to bow your head and close your eyes and let us pray. Lord Jesus, thank you for this wonderful day that you've given to us to worship and to learn from you. May you be with us and help us listen to you. Pour out your Spirit on us, Lord, and forgive us from all our sin. In Jesus' name we pray, Amen. And now, let us pray and worship our Lord God to be led by San Vicente Kids. And right after, be attentive to the Word of God by Teacher Thea, followed by the memory verse by Ate Desiree, and for today's craft by Kuya Asher. Bye! Restore every heart that is broken.
and great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Hi kids, ako si Ate Thea and our story today is about a rich fool. Or sabi ni Jesus, 'di ba? Parang paradox, mayaman pero hindi nag-iisip ng malalim. Okay? So yung isa pinapahalagahan natin, kayamanan minsan, 'di ba? At yung hindi natin gustong maging na hindi nag-iisip ng mabuti. Okay? Pray tayo bago tayo mag-start. Panginoong Jesus, I pray Lord na buksan mo po ang aming puso at isip. Holy Spirit, I pray Lord na ikaw ang magtanim ng mga bagay na to malalim sa aming mga puso so that we will value the right things in your heart, Father. And I pray Lord na hahanapin namin ano ba itong mga bagay na to na gusto mong ilagay sa aming puso para sa kingdom mo. In Jesus' name. Merong isang kwento si Jesus. Tungkol to sa isang mayaman na lalaki. Tapos, yung tanim niya ay nag-ani ng napakarami. Sobrang dami ng tanim niya. Inisip niya, ano kayang gagawin ko sa dami ng ani ko? Puno na yung mga lalagyan ko. So, ikaw kaya, anong gagawin mo pag sobra ang meron ka? At hindi na kasya sa mga lalagyan mo. Tapos, ang sabi niya, alam ko na,
ito ang gagawin ko. Sisirain ko kung ano yung tinayo ko na barn. Tapos, gagawa ko ng mas malaki para dun ko ilalagay lahat ng crops ko. Tapos, sabihin ko sa sarili ko, aha, marami ka pang tanim sa maraming taon. Magpakasaya ka na lang. Kain ka, inom ka, easy lang. Pero alam mo, ang sabi sa kanya ni God, isipin mo, yan ang tinatawag natin sa mga nakakaalam na early retirement. Ang sabi sa kanya ni God, hindi ka nag-iisip ng malalim. Itong gabi na to, yung buhay mo ay kukunin sa'yo. At pag nakuha na sa'yo yung buhay mo, sinong kukuha niya ang lahat ng inipon mo? Para sa sarili mo lang. Ito ang mangyayari sa mga tao na nag-iipon ng kayamanan para lang sa sarili nila, pero hindi mayaman patungo sa Diyos. Kung ganun ang mangyayari sa mga taong hindi mayaman sa Diyos, ano ba ibig sabihin ng pagiging mayaman sa Diyos? Kahit sa panahon natin ngayon, madali tayong ma-impress sa mga magagandang bagay, mga bagay na gusto natin na nakukuha ng iba. Pero pinapaliwanag ni Jesus na hindi nandun ang totoong kayamanan ng mga nasa Diyos. No? Pag meron kang sobra, anong gagawin mo sa sobra mo? Alam mo, si Jesus, I think, siya ay very generous. Napaka mapagbigay niya sa atin. And I think, yun ang gusto niyang maging puso natin. Reach towards God is kung ano ang gusto ng Diyos, gusto rin natin. Kung ano ang nasa puso niyan, nasa puso rin natin. And so, kung may pagkakataon tayo, magbibigay tayo. Kahit na marami o onti ano ang meron tayo. Meron tayong desire at inuumpisahan natin ang pagbibigay sa mga nangangailangan. At sa mga purposes niya, sa kingdom niya, kagaya ng sa church. Kung iisipin natin, minsan, paano yun? Paano hindi ko masisecure yung kinabukasan ko? No? And yun yung call sa atin ni Jesus na minsan, hindi lang yung security natin. Minsan nga, sinusuko pa natin yung security natin para magpakita ng pagmamahal kay Lord. Kung naalala niyo yung babae na binuhos niya, yung mahal na pabango sa paanan ni Jesus, grabe ng pagmamahal niya. Pero, ang sigurado tayo ay pag siya ay sa atin at tayo ay sa kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Aalagaan niya tayo. Pero, kagaya ng rich young fool, ano naman kung dumami ang kayamanan mo at mapalaki mo lahat ng ipon mo? Pero, paano kung mamatay ka ng maaga at hindi mo naman may enjoy yung mga bagay na yun? Para saan yun? And so, isipin natin, ano ba yung mga pinakamahalaga sa buhay? Na hindi lang hanggang dito sa mundo, na kahit na mamatay tayo, nakapag-invest tayo sa mga bagay na yun. At pag nakita natin, humarap tayo kay Lord, alam niya kung paano tayo naging totoong mayaman dito sa mundo. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Itong rich young man, ang heart niya nandun sa lahat ng meron siya. At anong gusto niyang gawin sa kayamanan niya? Mag-enjoy lang. Magpakayaman. No? And sabi niya, eat, drink, and be merry. Kain lang, inom lang. Easy ka lang. Marami ka pang kayamanan. Hindi mo na kailangan magseryoso sa buhay. And so, dun niya ilalagay yung treasure niya. Tayo, saan natin nilalagay yung treasure natin? Yung treasure natin, yung pera natin, di ba? Kung yung treasure natin, minsan may gusto tayong bilhin, pero yung heart natin nasa church, minsan magbibigay tayo. Uunahin natin yung pagbibigay kaysa sa yung gusto natin. No? Sabi niya, kung saan natin nilalagay yung treasures na pinagkakatiwala sa atin, sa totoo lang, nandun yung puso natin. At isa pa, kung saan natin nilalagay yung treasure natin, kung dun mo gusto sabihin kay Lord na, Lord, para sa church mo yung puso ko. Kung gusto mo ilagay na
para sa kingdom mo, para sa mga nagmamatter sa puso mo. Sabi mo, alagaan yung mga mahirap, para sa mga mahirap. Kung nilalagay mo doon yung treasure mo, vice versa din, kagaya ng nandun yung puso mo, minsan naman, sumusunod doon yung puso natin. No? And we want the things na nagmamatter kay God, nandun yung puso natin. Kasi yun yung magtatagal. Kahit wala na tayo, pag humarap tayo sa Kanya. Kasi kagaya ng nangyari nun, hindi natin alam. Hanggang saan, paano natin may enjoy yung mga bagay na yan. Sige, let's pray. Lord Jesus, I pray Lord na hindi kami maging katulad nung rich fool, that we will be wise people who na we will be rich toward the things of you, Father. And I know, Lord, na hindi mo naman kami iiwan o papabayaan. But I pray, Lord, na pahalagahan namin yung mga matutunan namin, pahalagahan yung mga bagay na mahalaga sa puso mo. And doon kami mag-i-invest, na hindi kami mai-impress sa mga bagay dito sa mundo na pwedeng mawala lang at masunog lang sa isang iglap sa pagharap sa'yo. In Jesus' name, Amen. Be rich towards God. Kung nasaan ang pinapahalagahan mo, nandun ang puso mo. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. God bless, kids. Hello kids! It's memory verse time! I'm Ate Desiree and our memory verse for today is found in Matthew 6 verse 21. It says, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, ngayon kids, lalagyan natin siya ng action para mas mabilis natin ma-memorize. Ayan. So, sundan niyo ako kids ha. Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan, ulitin natin kids ha. Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan, for the last time kids. Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan, I hope kids na memorize natin agad yung ating memory verse. Ayan, hope to see you next week. Bye-bye! We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. All right, here we go again. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day.
Ayan naman, at ang dami ko natutunan today. Sana yung mga narinig nyo ay i-share nyo din sa ibang kids and friends nyo para next week makasama din natin sila. Okay ba, crayons? And now, let us join and close in prayer. Lord God, thank you for your word and all the things you showed us today. Help us to share unto others and be a good example children. In Jesus' name we pray, Amen. Bye, crayons, and see you all next week. Be safe and be a blessing unto others. Enjoy the rest of your day. Bye!